Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,519 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. And mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na ngayon sa mga panahon na ito, tag-ulan, tag-araw, etc. Okay, sige po, ang pag-usapan po natin today ay yung isa pong kakampi ni Mayora, no, Hani Lacuna ng Maynila na napakadumi ng Maynila, no? Ang kakampi niya ay ang congressman ng Quiapo, yung Quiapo yata diyan, at saka yung Binondo, yung Santa Cruz, na napakadumi naman talaga, Diyos ko po. Kadaming tao, napakadumi ng distrito mo, Congressman Joel Chua. Tapos ngayon, komento ka ng komento sa mga national leaders natin na pinapangunahan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kinokontra pong pa si Yorme Isko Moreno na maraming nagawa dyan sa Maynila. Sino bang may utang na loob? Kayo ba o si Yorme Isko Moreno, no? Kinampanya kayo ni Yorme Isko Moreno para manalo noong 2022. Di ba? At least nakatingin kayo ng posisyon na pagka-mayor, no? Mayora si Hani Lacuna. Ngunit ang sabi po ng kakampi ni Mayora, no? Mayora Hani Lacuna, no? Ito po ay isang miyembro rin ng Asenso Manileño at isang congressman, no? Ang congressman ng isang distrito diyan na tinuturing natin na hindi magandang distrito, madumi nga no? Namamasyal tayo diyan sa Quiapo, diyan sa Binondo area. Kitang-kita mo naman, ewan ko kung may progreso pero napakadumi, no? Hinahayaan ba ng mayora at congressman na maging madumi ang kanyang distrito? Nako po, no? Talagang kino-confirm na rin niya na tatakbo si Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno sa 2025 election, at ang pagtakbo na ito ay nararamdaman niya na nagtaksil, nagbetray, no, si Yorme Isko Moreno sa kanila. Nako po, bago pa ba yan sa politiko? Kahit ikaw naman, no, Representative Joel Chua, hindi ko alam kung kanino kakampi nung Duterte administration, pero ngayon, di ba? Talagang inaano niya na talagang magtutuos itong dalawang leaders na ito at talaga namang mananalo dyan ay si Yorme Isko Moreno. Mag-comment na po kayo dyan kung gusto nyo si Yorme Isko Moreno. Matatandaan po natin na si Isko Moreno Domagoso, Yorme Isko Moreno Domagoso, na natalo nung 2022 election, no? Ay talaga namang i-reclaim niya ang kanyang titulo bilang Manila Mayor, no? Marami pong nagsasabi na ang ating Yorme Isko Moreno ay napakaganda ang ginawa at hindi talaga matularan at hindi malagpasan ni Mayora Hani Lacuna kahit pa lumusong ito sa baha, no? Talaga namang kung tatakbo ito si Yorme Isko Moreno, at sigurado na tayo na tatakbo ito, ay talagang maglalaban sila ng incumbent Mayora Hani Lacuna. Ito ay ang anak ng babae ng dating Vice Mayor Danny Lacuna na kinukonsider ni Yorme Isko Moreno na kanyang mentor, no? Pero alam niyo po ba na ang mayor ay 3 beses pwedeng tumakbo na consecutive 3 terms according to the Constitution at ating enabling laws, 3 beses po, no? Kaya si Mayora nanalo po noong 2022, meron pa po sana siyang 2 termino, no? Pwedeng tumakbo pa para maging mayora. Ngunit, no, talagang kinakatakot ng kampo ni Chua ito na magpuputol ito at mapuputol na rin ang kanilang mga impluwensya, no? Sana nga matalo ka na rin. Representative Joel Chua, hindi ka bagay na congressman, no? Pasensya na po Anyway, talagang naiintindihan din naman natin si Congressman Joel Chua na talagang feeling niya na betray siya ng dating nilang leader na si Yorme Isko Moreno dahil sinabi daw nila sa kanila na hindi siya tatakbo at wag pong makinig sa mga chismis, no? Pero
Pero ngayon nga po, 'di ba, nagkakatotoo na lahat, natatakbo. Dahil hindi po makatanggi si Yorme Isko Moreno, no, sa kanyang mga kababayan diyan sa Maynila, no? Intindihin naman natin Congressman Chua, no? Sabi niya magre-retire daw sa politics. Ang bata pa ni Yorme Isko Moreno upang mag-retire sa politics. Nako po, parang wala naman logic, 'di ba? Magre-retire, bakit ganoon, 'di ba? Ibig sabihin na isahan kayo, no? Talaga sabi ni Representative Joel Chua na talaga namang may plano si Yorme Isko Moreno na tumakbo nung unang panahon pa, ngunit hindi lang niya sinasabi para hindi niyo siraan, para hindi ma-anticipate yung plan niya, di ba? It is common for politicians to remain coy about political plans katulad ng ginagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na talagang bago nag-file sila ng candidacy nila ng mayor before making a last-minute substitution to seek higher office. Alam niyo po ba na anim ang distrito ng Kalakhang ng Maynila, no, ng Manila, ang capital city ng Pilipinas, no? Pero inaano natin yung only 1st District Representative Ernix Junicio ay talagang siya po ang magjo-join diyan kay Dumagoso, no, while the 5 others would stand behind Lacuna. Pero tingin ko, kahit manalo sila, pagdating ng eleksyon, mananalo si Yorme Isko Moreno at yan, 5 yan, including Chua, kung manalo man yan, ay babaliktad din yan. Okay? Tandaan niyo po yung sinabi natin, no? Okay? Magkatotoo naman po, yung Okta Research Survey, out of 1,200 sample, no, 75% said they prefer to elect Dumagoso, no? Sige, 17% si Aim Marcos, talaga nakakaya. Pangatlo lang po ang incumbent mayor nyo, Mayora Hani Lacuna, 7%. Hindi man lang naka-double digits. No? Ito, sabi na, inaamin din niya, no? Ito ay toughest battle nila kasi dati natalo nila si Mayor Alfredo Lim, tapos si Joseph Estrada natalo din nila, no? Pero ngayon, sino kaya ang mananalo, no? Kasi dati si Lim, ang hinarap nila diyan ay si sino nga ba hinarap nila? Joseph Estrada din, no? Yata no? Oo, si Joseph Estrada din ang inano nila. Hindi po natin alam, no? Pero ayun po, no, ngayon matatalo sila diyan. Kala nyo ba? Matatalo po yung mga yan, Chua na yan, ha? Tandaan nyo yung pangalan yan. Tingnan nyo po, ha, ito, kinukumbinsi niya pa, no? Kinukumbinsi pa nila. Talagang, grabe, kinukumbinsi pa na Isko Moreno ay talagang i-reconsider ang kanyang plano na tumakbo at ito ay tumakbo bilang senador ng senador ng Pilipinas, no? Talaga, bakit siya magsisenador? Ang skills niya ay para sa Maynila. Kung magsisenate daw siya, lahat po kami magsusolid sa kanya kasi yun naman talaga ang dream namin na may isa kaming representative sa Senate tapos may mayor kami. So kung ano man ang pwede may tulong ng mga resources, makikinabang dyan mga kababayan namin sa lungsod ng Maynila. Hindi po. Dapat tumakbo si Yorme Isko Moreno upang tapatan si Mayora Hani Lacuna dahil nga po para mapaganda ng gusto ang Maynila na kapitolyo ng Pilipinas. Okay po. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Isko serye, okay? Yung mga Iskonians diyan, no? Mga ano natin diyan, no? Okay, sige. Solid. Bye-bye. God bless.